kung saan ang tao ay may kanya-kanyang paniniwala at pananaw sa buhay, lalo na pagdating sa larangan ng treasure hunting. Alam kong hati ang opinyon ng mga tao pagdating sa ganitong usapin. May mga iilang individual na naniniwala, samantalang ang iba naman ay iniisip na ang Golden Lily Treasure o mas kilala sa tawag na The Yamashita Treasure ay isa lamang urban legend na hanggang ngayon ay hindi napapatunayan, sa kabila ng claim ni Roger Rojas na ito ay matagumpay na nakahukay ng isa sa tinatawag na Yamashita Treasure. Alam naman natin na sa bansang Pilipinas ang treasure hunting ay isang gawaing napakakomplikado at hindi pinapahintulutan sa ating bansa, lalo na pag ikaw ay isang ordinaryong mamayan lang. Dagdag pa dito ang batas sa ating bansa na kapag nakatuklas ka ng mga mahalagang bagay na may kinalaman sa kasaysayan ng Pilipinas, gaya ng ginto at mga mamahaling artifact, ang mapupuntang share sa isang treasure hunter ay 25% lang, sa kabila ng pagpupursigi, financial at buwis buhay na pagtuklas, at ang natitirang 75% ay direkta namang mapupunta sa kaba ng bansa natin. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit walang treasure hunter na nagpapakita at aamin ng successfully treasure retrieval and recovery nila. Kasi ang batas ng treasure hunting sa bansa natin ay napaka-unfair. Kung logic naman ang pag-uusapan, wala sanang nabubuong batas na tulad nito sa bansa natin kung ang treasure hunting ay hindi totoong nag-exist at ito ay isang urban legend lamang. Sa video na ito ipapakita ko at ibabahagi ko sa inyong lahat ang mga lugar kung saan may bakas ng success treasure retrieval and recoveries. Pero bago natin ito simulan, nais ko munang batiin at pasalamatan ang aking 72,000 followers at mga taga-subaybay. Sa ulitin marami pong salamat sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa bawat kaalaman na binabahagi ko na may kinalaman sa usaping treasure hunting at magandang buhay sa ating lahat. Patuloy sana ang pagbuhos ng swerte sa ating kanya-kanyang mga pamumuhay, lalo na sa paghahanap sa mga gintong ibinaon ng mga Japanese Imperial Army dito sa ating bansa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon sabay nating masaksihan ang iba't ibang magkakahiwalay na lugar na may history at bakas ng actual success treasure recoveries. Sa pinakaunang bakas ng success treasure recovery, makikita natin ngayon ang naturang lugar, na ayon pa sa source ng recovery na ito, ang nasabing lugar ay dating Japanese Imperial Camp o garrison ng mga sundalong Hapones noon, at sa lugar na ito matagumpay na na-retrieve ang isang maliit na deposito o mas kilala sa tawag na quick deposit. Mapapansin rin natin sa paligid, ang iba't ibang markang ukit na ginawa ng mga Japanese Imperial Army, bilang mahalagang palatandaan, na nagbibigay patunay at interpretasyon, sa nakatagong deposito na ibinaon sa paligid ng nasabing treasure site. Makikita rin natin ang markang ukit na diamond sa naturang bato, at ito naman ay nagbibigay konfirmasyon, sa depositong diamond na nakabaon malapit sa naturang palatandaan. Ang kailangan mo lang gawin ay ikutin at suriin mo ang iba pang palatandaan sa paligid, upang mahanap mo ang tamang lugar na pinapahiwatig ng nasabing marka. Sa pagpatuloy makikita natin ang isang butas na kahawig ng isang puso at isa pang bilog na butas sa bandang kanan, na may guhit papunta sa direksyon ng butas na hugis puso. Pagdating sa markang may kinalaman sa ukit na puso, malaki ang kaibahan nito sa batong hugis puso, na makikita natin sa ating kanya-kanya mga treasure site, sapagkat ang batong hugis puso na isang surface marker, bilang palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, ay nangangahulugan ng prepared site, at scattered deposit. Samantalang ang ukit na pusong marka na makikita nating nakaukit sa isang bato, ito naman ay nagpapahiwatig at nangangahulugan sa isang butas na tinakpan, na nasa paligid ng nasabing palatandaan, ngunit sa pagkakataon na ito, ang pinapahiwatig ng isang pusong ukit, ay ang mismong lugar na kinalalagyan nito. Ang hugis pusong butas na ito, ang siyang mismong lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Sapagkat ang naturang butas ay dating may takip na cemented cover, at nung inalis ang nasabing takip, doon na lumantad ang mga mahahalagang bagay na napaloob sa naturang butas. Makikita rin natin na sa gilid ng nasabing butas, ang bakas ng tools na ginamit, upang maalis ang nasabing cover, bilang harang sa butas na pinaglagyan ng mga mahahalagang bagay. Pagdating naman sa markang hole na makikita natin sa bandang kanan, mula sa butas na hugis puso, ito naman ay nagbibigay interpretasyon sa isang butas na tinakpan na siyang pinaglagyan ng mga mahahalagang bagay, at ang guhit naman na line na ito, ang siya namang nagtuturo sa tamang direksyon papunta sa isang lokasyon, kung saan nakabaon ang nakatagong deposito. Kung papasin natin, yan, kung dyan titingnan heart shape yan, mga ka-TH, heart shape. Kung titingnan natin yung forma,
May slash siya dito. Tapos ito. Halatadong cover. May cover yan siya nun. O dito. Pinamitan ng tools. Yung sucker deposit mga ka-TH. Quick sucker deposit. Maliit lang pero kasya dito yung 4 to 6 bars ng or assorted jewelries, mga diamonds. Isa ito sa pinagtaguan ng kayamanan dito sa river exploration natin mga ka-TH.